So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, yari ngayon itong si Vitaliano Aguirre. Kasi mukhang gumaganti na talaga itong si Leila de Lima. So sa konteksto po kasi mga kababayan, nag-file pala ng kaso itong si Leila de Lima noong 2017 or 2018. So ito yung mga panahon na hindi pa nakukulong si de Lima. So dahil nga po nangyari itong kaso na 'to, nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, alam naman po natin na sobrang pambabastos at pangingialam ng administrasyon nga po ni Digong sa judicial system po natin. So ang nangyari po sa kasong final nga ni Leila de Lima nun kay Vitaliano Aguirre ay binasura po ng ombudsman. So ang ginawa po ni Leila de Lima habang nakakulong siya ay inapila niya ito sa Court of Appeals. So ngayon nagkaroon nga po ng desisyon ng Court of Appeals na pumapabor ngayon kay Leila de Lima. At ang sabi ng Court of Appeals na hindi dapat at hindi tama yung ginawa ng ombudsman na pagbasura nga po dun po sa kaso ni Leila de Lima kay Aguirre. So ang ibig sabihin nun mga kababayan, merong probable cause. So ito no, para makuha po natin yung narrative po ng content na to, pakita ko po sa inyo yung report from ABS-CBN. So ito nabalita ito kahapon. Okay? Sabi dito, Court of Appeals orders Ombudsman to act on De Lima's complaint against Aguirre Guevara. So kasama pala si Guevara dito, no? So ang sabi dito, the Court of Appeals has reversed two notices issued by the Ombudsman junking former Senator Leila de Lima 2018 complaint against former Justice Secretaries Vitaliano Aguirre and Menardo Guevara over the use of convicts as witness in the drug cases against her. So yan, malinaw mga kababayan, no? So ang sabi ng Court of Appeals, kailangang magkaroon po ng hearing sa Ombudsman. Dito nga po sa sinampang kaso ni Leila de Lima. Patungkol nga po dito sa mga preso na naging witness nga laban kay Leila de Lima. Okay, para makuha po natin yung kwento ng content na to, continue muna natin ha. Sabi pa dito, the Court of Appeal said that two notices were void for lack of due process. Yan. So ngayon mga kababayan, magkakaroon tayo ng question dito na bakit naman nabasura ng ombudsman? So alam naman po natin na itong ombudsman po na si Secretary Martires, di ba? Ay appointing nga po ito ni dating Pangulong Duterte. Na ito nga rin pong si Martires, siya rin po yung nag-utos sa pamamagitan po ng isang circular order na hindi pinahihintulutan na maglabas po ng SALN itong si Duterte, kailangan munang dumaan sa ombudsman. So ito po yung kwento nga po ni Martires. Okay? So continue pa natin ha. Sabi pa dito, Court of Appeals orders ombudsman to act on De Lima's 2018 administrative complaints versus ex-Secretary of Justices Vitaliano Aguirre II and Menardo Guevara over the use of convicts as witnesses in the drug cases against her. So ibig sabihin nito mga kababayan, meron po itong kinalaman sa kaso ni De Lima, especially nga po dun po sa mga convict na ginawa nilang witness. So continue pa natin because it's getting interesting para sa akin, no. This case is remanded to the Office of the Ombudsman for appropriate action. The Court of Appeals Special 17th Division said in a decision dated November 21, 2023. Okay. So sabi pa dito continue pa natin. De Lima in a complaint affidavit filed before the Ombudsman on October 29, 2018 accused Aguirre for dereliction of duty and graft 4 admitting into the Witness Protection Program criminals who were already convicted of crime. So bawal kasi ito, no? Involving moral turpitude which she argued violated section number 10 of RA 6981 of the Witness Protection Security and Benefit Act. So mamaya, babalikan po natin yung RA 6981 po na yan ha. So, continue. Guevara, who was Justice Secretary at that time, was impleaded for continuing the illegal admission into the WPP, Witness Protection Program, of the convicted person deprived of liberty. Both faces an administrative complaint for gross neglect of duty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. De Lima identified 10 PDLs as having been granted immunity were given certification by Aguirre. So itong 10 PDL po na itong mga kababayan, sila rin po yung nag-recant.
So ito po yung mga pangalan po nila, no? Si Hans Anton Tan, Gilberto Durano, Nolilo Arile. So ito yung mga nagrekante. So mga ka-streetwise, so ngayon babalikan po natin yung report patungkol nga po dito sa final nga na kaso ni Leila de Lima noong 2018. So ito, panoorin natin to kasi nakakuha tayo sa archive eh. Sige, okay. Sasampahan ng reklamo ni Senator Leila de Lima si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II dahil sa di umano'y pamimilit sa mga inmate ng bilibid na tumestigo laban sa kanya kapalit di umano ng ilang pribilehyo. Ayon naman kay Aguirre, hindi siya natatakot dahil wala naman daw siyang itinatago. May report si Jam Santos. Habang ihinahanda ng Department of Justice ang kasong isasampa laban kay Senator Leila de Lima, may kinakasa din daw na reklamo si de Lima laban kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Subornation of perjury at tampering with witnesses daw ang iniisip na isampa ni de Lima laban kay Aguirre. Dahil ito sa pamimilit di umano nito sa mga inmate na tumestigo laban sa kanya sa pagdinig ng kamera ukol sa illegal na droga sa bilibid. Dahil nga ho dun sa mga pagpipilit nila ng mga witnesses against me and yung mga, at saka yung mga iba pa na mga kinakasangkutan niya na mga skandalo na sunod-sunod na nga ho yung mga ganyan na mga issues against him, including na rin yung latest na scandal na based on the confidential memorandum. Sa confidential memorandum na ibinigay ni Bucor Legal Office Chief Alvin Herrera Lim kay Bucor Chief Benjamin De Los Santos, sinabi daw ng PNP at Bucor na alinsunod sa utos ni Aguirre ang pagpapahintulot sa pagpasok ng kontrabando tulad ng cellphone sa kulungan ng mga drug lords sa AFP Custodial Center kapalit ng testimonya nila sa pagdinig sa kamera. Sa isang text message, sinabi ni Aguirre na malaya si de Lima na magsampa ng anumang reklamo. Hindi raw siya natatakot dahil wala raw siyang tinatago. Nauna nang giniit ni Aguirre na hindi pinilit ang mga inmate na tumestigo laban kay de Lima. Giniit din ni Aguirre na hindi totoong minamadali ng DOJ ang pagpapaaresto kay de Lima para sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Sabi ni Aguirre, wala naman silang kontrol sa mga korte. Bagamat itinatanggi ni de Lima na may kinalaman siya sa droga, handa raw siya para sa anumang mangyari dahil alam niyang matagal na raw pinoproyekto ng Administrasyong Duterte ang pagpapakulong sa kanya. I've been preparing for worst case scenario kasi ano po ito? Katuparan lang po yan ng matagal nang inuutos ng Pangulo. Di mo ba ilang beses na po niya yan na sinasabi na he wants me locked up in jail? So yan mga kababayan, no? So ayan po yung nabasurang kaso ni de Lima. So ngayon, kung babalikan po natin, ngayon kayo na po humusga, no? Kasi meron po tayong babasahin dito. Ito po yung naging basihan ni Leila de Lima sa kanyang kaso. So ito yung RA, no? Republic Act number 6981. So base ito sa balita kanina, no? So ito po yung an act providing for a witness protection, security and benefit program and for other purposes. So ang sabi nga po ni Leila de Lima, doon po sa kaso niya na to, inabuso daw po ni Vitaliano Aguirre itong Republic Act 6981. Kasi ginamit po itong witness protection program, yung mga benepisyo nito, doon nga po sa mga preso para po magtistigo laban kay Leila de Lima na pinagbabawal po ng batas. Kasi ang nakalagay naman po kasi dito sa section 10, okay, ang sabi dito, any person who has participated in the commission of a crime and desires to be a witness for the state can apply, and if qualified as determined in act and by the department, shall be admitted into the program whenever the following circumstances are present. So ang nalagay po kasi dito sa letter F, he has not at any time been convicted of any crime involving moral turpitude. So syempre mga kababayan, mga preso po yan. So sila po ay mga convicted na po sa crime po involving moral turpitude. So ano ba yon? So syempre kasama na po doon yung droga, yung mga heinous crime. So pinagbabawal pala ng batas yung ginawa nga ni Aguirre na kinumbinse itong mga inmates para magtistigo at yung benepisyo po ay galing mismo sa witness protection program na pera mismo ng taong bayan. Isipin nyo lang mga kababayan, no, kung gaano kalaking pera yung nasayang natin dito. Gaano kalaking pera ng taong bayan ang nasayang para ipambayad dito po sa mga preso na to, gamit po yung witness protection program para po sa isang kaso na wala naman palang katotohanan. Okay. Kasi nga mga streetwise, no, base rin po sa Republic Act, Republic Act 6981, ito po yung mga benepisyo po na makukuha po ng mga witnesses. Na regarding nga po sa kaso nga po ni Leila de Lima is mga preso. So ang sabi dito, to have a secure housing facility until he has testified, until the threat, intimidation, or harassment disappears. So yan, no? So merong libreng pabahay,
merong department shall, whenever practicable, assist the witness in obtaining a means of livelihood. So may livelihood. In no case shall the witness be removed from or demoted work because or on account of his absences due to his attendance before any judicial or quadjudicial body or investigating authorities, including legislative program. Okay, no? So meron palang bayad dito, no? 30 days from the date when the witness last reported to work. So may bayad din pala ito kung ang witnesses nga po ay nagtatrabaho. So meron pa dito, no? So merong allowance yan, no, 'di ba? May allowance, may traveling allowance, may medical treatment, libre. And then may pera, okay? At saka may insurance. So ito po yung isa po sa mga nilabag nga po ni Aguirre na ginamit po yung pera ng Witness Protection Program para po makumbinse yung mga inmates na magtistigo kay Leila de Lima. So kasi isipin nyo lang mga kababayan, papayag ba na magtistigo yung mga inmates na yan nang walang makukuha benepisyo? I doubt, di ba? Not unless na pagbabantaan po yung buhay nila sa loob mismo ng prasuhan. So may mga ganong klaseng claims din po, no? So kayo po mga kababayan, ano po masasabi nyo nga dito sa pagbaligtad po ng sitwasyon? Kung dati po itong sila Aguirre yung matatapang, ngayon binabalikan po sila ni Leila de Lima. Para sa inyo, agree ba kayo sa ginagawa ni Leila de Lima ngayon? Kasi mga kababayan, no, tandaan ninyo itong kaso po na to na content po natin, hindi pa po ito yung kaso na sinasabi nga po ni Leila de Lima na isasampa niya kay Duterte at saka kay Vitaliano Aguirre. Hindi pa ito yon. Nung pagkatapos niya makalaya. Ito po yung kaso nung hindi pa po siya nakukulong. So kayo nga po, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa plano nga ni Leila de Lima na balikan? Or ang sabi nga ni Leila de Lima, di ba, there's a time for reckoning. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto.